Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin dito ang tungkol kay Bitcoin. At ito po yung sinasabing classic top pattern na nabuo nito. Ayon po yan kay Ginoong Peter Brandt na isang kilalang veteran commodities trader. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nakakaranas ng pagsubok dahil po sa epekto ng macroeconomic factors. Ang tanong ngayon ay tapos na ba ang bull market? O may pag-asa pa bang umangat muli itong si Bitcoin? Kaya yan ang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa pagpapaliwanag kung ano po ang classic top pattern. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, ang classic top pattern ay nagpapakita na ang presyo ng isang asset, sa pagkakataong ito ay si Bitcoin, ay maaari pong nasa peak na at malapit na pong bumaba. Partikular, kanyang tinukoy ang head and shoulders pattern sa daily candle chart time frame ni Bitcoin. Ayan, check po natin yung kanyang ibinahagi na chart dito. Ayan po. Ang head and shoulders pattern ay binubuo po ng tatlong bahagi. Ito po yung kanyang left shoulder, isang mataas na presyo na sinusundan ng pagbaba. At ang kanyang head o ulo ay isang mas mataas na presyo na siyang pinakamataas sa pattern. At ang sunod dito ay ang right shoulder, isang mas mababang high kumpara sa head, ngunit halos kapantay ng kanyang kaliwang balikat. Kaya sa kasong ito, ang neckline ng pattern ay matatagpuan po sa bandang $90,000 na presyo, at kung babasagin po ito pababa, ang target price ay nasa $75,000. Ngayon, ang tatlong positibong resulta, ating pong alamin ang tatlong positibong resulta ayon po kay Ginoong Peter Brandt. Yan, ang unang scenario ay kung tuluyang bumaba ang presyo. Yan, kung sakaling magkatotoo ang pattern. Ayan, at maaari pong umabot si Bitcoin sa target price na $75,000 matapos pong mabasag ang kanyang neckline sa presyong $90,000. Ito ang bearish scenario na maaari pong magdulot ng malaking panic selling sa market. Sa ikalawang scenario naman ay ang tinatawag na bear trap. Posible rin na mag-break ang presyo ng bahagya sa ilalim po ng neckline, ngunit agad itong babawi pataas. Tinatawag po itong bear trap, kung saan maraming short sellers ang mabibiktima bago magpatuloy ang rally ng presyo. At ang ikatlong scenario ay ang pagbuo po ng mas malaking pattern. Sa ikatlong scenario, ang pattern po ay maaring mag-evolve sa mas malaking structure, kung saan ay nangangahulugan ng extended consolidation bago po maabot ang susunod na direksyon, pataas man o pababa. Ngayon ay ano naman ang kasaysayan ni Bitcoin pagdating sa mga ganitong patterns? Yan, hindi po ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Brandt ang posibilidad ng head and shoulders pattern kay Bitcoin. Sa nakaraan ay madalas po itong nauuwi sa isang bear trap base sa tinatawag niyang hump, slump, bump, dump, pump pattern. Yan, ay paliwanag po natin yan ng detalyado sa nakalipas na video. Kaya, ayan, para lamang po sa hindi pa nakakaalam ay ganito po yan kung paano ganito po yung paliwanag sa pattern na yan. Yung hump slump, ito po yung pagkakaroon po ng pagbaba pagkatapos po ng pagtaas, katulad po ng nakikita sa mga balikat or shoulders ng head and shoulders pattern. Yung dump pump naman ay ito naman yung biglaang pagbaba na sinusundan po ng mabilis na rebound. Yan, noong December 29 ay binanggit po ni Ginoong Brandt na posibleng kailangan ni Bitcoin ng mas malalim na correction bago po magpatuloy ang bull market. Ang bear trap na binabanggit niya ay maaari pong magbigay ng short term na pagbaba, ngunit magbubukas po ito ng pagkakataon para sa mas malaking rally. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni Bitcoin ngayon? Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay naglalaro sa mga presyong $93,900, kung saan ay mas mababa po ito ng 5% sa nakalipas na linggo. Ito po ay nagpapakita ng kawalan ng malinaw na direksyon sa market, habang patuloy po na sinusubukan po nito ang kanyang psychological support levels.
Ngayon ay ano naman po ang mga maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan. Una, kung sakali man na magkatotoo ang bearish scenario, ang pagbaba po ng presyo ni Bitcoin sa $75,000 ay maaari pong magdala ito ng takot at saka panic selling. Ngunit para po sa mga may long term na pananaw, ito rin ay isang magandang pagkakataon para bumili sa mas mababang presyo. Maliban dito ay kung magkatotoo po ang bear trap, kung mag-reverse agad ang presyo, ang mga maagang bumili ay magkakaroon po ng malaking kita. Kaya't mahalaga po ang tamang timing at pagsusuri bago pumasok sa market. At panghuli ay kung mag-evolve po ang pattern, ang extended consolidation ay maaring magdulot ng pagkaantala sa mga short-term gains. Para sa mga long-term investors, ito po ay nagbibigay ng oras upang makapagplano ng maayos. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang balitang ito ay nagpapakita po kung gaano kahalaga ang technical analysis sa crypto trading. Ngunit tandaan po natin na kahit gaano kaganda ang isang analysis ay walang garantiya po ito sa crypto market. Kaya meron po akong tatlong masasabi rito. Una ay huwag po tayong magpadala sa ating emosyon. Laging basihan ng ating desisyon sa data at saka analysis at hindi po sa takot at sa kasabihan. At pangalawa ay magkaroon po tayo ng risk management plan. Lagi pong magtakda ng stop loss levels at huwag pong ilagay ang lahat ng ating puhunan sa isang trade lamang. At panghuli ay maging flexible po tayo. Ang crypto market po kasi ay pabago-bago. Kaya dapat ay magaling po tayong mag-adjust ng ating strategy batay po sa kasalukuyang sitwasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.